authorized nurse practitioner. A legally authorized nurse practitioner. Congratulations! Ay, sir, ask lang po kung sa ER na po ba talaga ako ma-assign? Yes, Maris. Understaff kasi ang ER natin ngayon at naniniwala naman ako na magiging malaking tulong ka sa ER kahit bagong nurse ka pa lang. Bakit ayaw mo ba sa ER? Ay, sir, gusto ko po sa ER. Kaso, kinakabahan po ako eh. Saan ka kinakabahan? Sir, sa ER po kasi di ba dinadala lahat ng emergency? Paano po kung may dumating na... Nurse, nangingisa yung tatay ko. Iiga po natin si tatay dito. Nurse, emergency to, pakibilisan. Lagyan mo na ng swero yung tatay ko. Ako, ano bang unahin ko? Ayun, sir, paano po pag may emergency katulad po nyon? Huwag kang mag-alala dahil hindi ka pabayaan ng mga kasama mo. I-orient ka nila sa lahat ng ginagawa sa ER. Kapag may mga emergency cases, ituturo nila sa'yo kung ano ang una mong dapat gawin. Thank you, sir. Isa pa pong naisip ko, sir. What if hindi ko po ma-insertan ng pasyente? Baby, tusok lang si Tita Nurse. Nurse, wag mo nga mag-practice yan ako. Hala, tawagin mo yung pinakamagaling tumusok. Sige po. Paano sir, pagkatulad nyon na magalit yung bantay sa akin? May instances talaga na magagalit sa atin ang mga bantay. Pero kailangan na lang natin silang intindihin. Pagdating naman sa IV insertion, basta lagi mong ginagawa, mas mabilis mag-improve ang skills. Thank you sir ha. Isa pa po sir, paano po pag tumawag ako sa doktor, baka... Hala, may tumatawag na doktor. Naku, saan ba si naman sir? Sagutin ko na lang. Hello po, Kapitan Doc. mo na ng plaininess sa pasyente, mag-passive ka na 300cc, run remaining at 30 pills per minute. Magpagawa ka ng CB, salt yung potassium, Creia, RBS, or Chuguyaman-C. Mag-start ka ng Norepid drip ngayon at 50cc per hour. Dok, sorry Dok. Ano po ulit Dok? Pakiulit po. Sir, ano gagawin ko kapag ganun? Baka masigawan ako ng doktor. Sa simula, hindi ka naman obligadong mag-receive ng phone order ng doktor. Ang magandang gawin mo ay pag-aralan mo kung paano nakikipag-usap ang senior nurse mo sa doktor. Ano ba yung mga detalye o assessment na ginagawa nila sa pasyente bago sila tumawag sa doktor. Okay po sir, salamat po. Parang nabawasan na po yung kaba ko. Lagi mong tandaan na normal lang naman ang kabahan sa simula. Pero aalalayan ka naman ng mga kasama mo kahit saang area ka pa mapunta. Kung may doubt ka sa order ng doktor o sa gamot na ibibigay mo, huwag kang mahiyang magtanong. Grab every opportunity na matuto. Kung merong special procedures, mag-observe ka. Always express your willingness to help sa mga kasama mo. At higit sa lahat, mahalin mo ang pasyente mo na parang sarili mong pamilya. Sir, napalitan na po ng excitement yung kaba ko. Thank you, Sir Anthony. Welcome, Maris.